Wala na si Javier. Sabog ang bungo. Sunog ang katawan. Iyan ang balita. Pero sa sarili naming sala, naririnig ko siyang humahalakhak kasama si Isabel. Hawak nila ang milyon-milyong insurance ko. Itinapon nila ako na parang basura matapos akong ubusan. Pwes, tapos na ang luha. Ako naman ang kikitil sa kanilang kasakiman. Sino kaya sa kanila ang unang luluhod kapag nalaman nilang buhay ang kanilang bangungot? Wala ka ng asawa, Elena. At dahil wala na si Javier, wala ka na ring anumang karapatan o puwang sa pamamahay na ito. Mag-impake ka na dahil simula bukas, isa ka na lamang estranghero sa amin. Hindi namin kailangan ng palamunin na galing sa putikan. Ang boses ni Isabel ay parang matalim na patalim na walang awang humiwa sa katahimikan ng kusina. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Elena ang sandok. Dahan-dahang hinahalo ang paboritong sinigang na baboy ni Javier. Kahit 3 araw na ang nakalilipas, mula nang balitaan siya ng mga awtoridad tungkol sa malagim na aksidente sa bangin, hindi tumitigil si Elena sa pagluluto ng mga paboritong putahe ng asawa. Umaasa siya sa isang himala. Nagdarasal siya na baka pagdilat ng kanyang mga mata, ang lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip na baka sa anumang sandali, bubukas ang pinto at papasok si Javier na may dalang mga bulaklak gaya ng nakagawian nito. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa hawakan ng sandok. Ang marahang pagtama ng kahoy sa gilid ng palayok ay tila isang hatol na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Naramdaman ni Elena ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila bawat salitang binitawan ni Isabel ay naging abo na dumanas sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Hindi siya makasigaw. Walang luhang lumabas, kundi isang nakabibinging panginginig ng kanyang buong katawan na tila anumang oras ay guguho siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo. Hindi dahil sa usok ng niluluto, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ngunit ngayon ay isinasampal na sa kanyang mukha. Ano? Tutunganga ka lang ba dyan? Napakadramatista mo talaga. Hindi ka ba nakakaintindi? Javier is gone. At ang lahat ng ari-arian at perang pinaghirapan niya, hindi mapupunta sa isang tulad mong walang pinag-aralan. You are nothing but a gold digger na nakasampa lang sa pamilya namin. Dagdag pa ni Isabel, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at panghahamak. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga palad. Ang mga palad na kumayod, naglaba, at nagsakripisyo para sa bawat sentimong tinatamasa ng pamilyang ito noong mga panahong wala pa silang anuman. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan tulad ng malalakas na alon sa dalampasigan. Paano nagagawang itapon ng mga tao ang isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at magsilbi ng buong tapat? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang asawa sa gitna ng isang tahanang puno ng mga lihim, puot at nagbabadyang pagtataksil? Sa bawat segundong lumilipas, ang bango ng nilulutong pagkain ay unti-unting napalitan ng amoy ng panis na pag-asa. Napatingin si Elena sa altar kung saan nakatirik ang isang kandila para sa kaluluwa ni Javier. Ngunit sa ilalim ng matinding pighati, may isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana, tila nagdadala ng isang babala na ang lahat ng nakikita ng kanyang mga mata ay hindi ang buong katotohanan. Habang naglalakad si Isabel palayo na may kasamang mapang uyam na halakhak, may isang maliit na puting papel ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang suot na mamahaling gown. Isang resibo ito mula sa isang hotel sa kabilang bayan na may petsa ngayong araw, ang mismong araw kung kailan dapat ay inililibing na ang abo ng kanyang asawa. Ang dumi-dumi naman ng papel na ito parang ang taong nakapulot lang. Mariing binawi ni Isabel ang resibo mula sa sahig. Ang kanyang mga kuko na kulay pulang-pula
ay tila mga kuko ng kital na handang mangalmot. Hindi man lang siya tumingin kay Elena. Sa halip ay mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang mamahaling bag, habang ang isang kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ang bawat kilos ni Isabel ay puno ng kayabangan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyo na pilit dinudurog ang anumang natitirang lakas sa puso ni Elena. Walang imik na bumalik si Elena sa kanyang silid, ngunit bago pa man siya makahakbang ng malayo, narinig niya ang pagbukas ng kanyang aparador. Ang mga damit na pinaghirapan niyang tahiin at pakaingatan ay isa-isang inihahagis ni Isabel sa gitna ng pasilyo. Ang bawat piraso ng kanyang kasuotan ay bumabagsak sa matigas na semento. Lumilikha ng tunog na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Ano ba, Isabel? Bakit mo ginagawa ito? Wala pa ngang 1 linggo mula nang mawala ang kuya mo. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng pakiusap na hinaluan ng matinding pagod. Humarap si Isabel. Ang kanyang mukha ay bakas, ang isang mapanuyang ngiti. Ito ang nararapat sa iyo, Elena. Utang mo ang lahat sa amin. Pinulot ka ni Kuya Javier sa hirap, binihisan, at binigyan ng pangalan. Pero tingnan mo, kahit isang anak, hindi mo siya nabigyan. Wala kang silbi sa pamilyang ito. Ngayong wala na siya, wala ka na ring pakinabang. Maging mapagpasalamat ka na lang na hinayaan kitang manatili rito ng 3 araw. Lumapit si Isabel kay Elena. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ni Elena ang matapang at mamahaling pabango ng kapatid ng kanyang asawa. Isang amoy na tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinoan. Be grateful, sister-in-law. Binibigyan kita ng pagkakataon na bumalik sa pinanggalingan mo bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Huwag mo nang hintayin na maging iskandalo pa ito sa buong subdivision. Sa gitna ng pangungutya ni Isabel, dahan-dahang lumuhod si Elena para pulutin ang isang maliit na panyo. Isang lumang panyo na may borda ng kanilang mga inisyal ni Javier. Ito ang unang regalo sa kanya ng asawa noong mga panahong wala pa silang pera. Noong mga panahong sapat na ang isang basong tubig at tapat na pag-ibig. Niyakap niya ang panyong yon. Ang telang luma at kupas ay tila nagbibigay sa kanya ng isang munting init sa gitna ng napakalamig na pakikitungo ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang huling piraso ng alaala na hindi kayang nakawin ng kasakiman ni Isabel, napilitan si Elena na ituloy ang pag-iimpake sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ni Isabel. Habang hinihila niya ang isang lumang balikbayan box mula sa ilalim ng kanilang kama ni Javier, sumabit ang kanyang kamay sa isang itim na folder na nakatago sa pinakasulok ng sahig, malapit sa dingding. Akala niya ay mga lumang bayarin lamang ito, ngunit nang dahan-dahan niya itong buksan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang life insurance policy sa ilalim ng pangalan ni Javier. Ang halaga ay hindi lamang 1,000, kundi 2 milyong dolyar. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang petsa ng huling pirma sa dokumento ay may petsang 2 araw bago ang aksidente, at ang tinta ng panulat ay tila napakalinaw pa, na para bang ang pirma ay ginawa lamang kamakailan. Higit sa lahat, ang benepisyaryo ay hindi siya, kundi si Isabel lamang. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Paanong nangyaring binago ni Javier ang kanyang insurance nang hindi sinasabi sa kanya? O mas malala pa, pirma nga ba talaga ito ng kanyang asawa? Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Isabel sa kwarto at nakita ang folder sa kamay ni Elena. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi lamang galit, kundi matinding takot na hinaluan ng pagbabanta. Akin na yan,
Wala kang karapatang hawakan ang mga pribadong dokumento ng pamilya ko. Sigaw ni Isabel habang mabilis na sumusugod palapit kay Elena. Ang kanyang kamay ay nakataas na, tila handang manakit. Ang bawat hibla ng papel na ito ay tila tumitimbang ng 1,000 kilo dahil nararamdaman ko rito ang amoy ng iyong kasinungalingan, Isabel. Hindi natakot si Elena. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Mahigpit niyang niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa karton habang mabilis siyang umatras, palayo sa nagngangalit na si Isabel. Ang galit sa mga mata ni Isabel ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat. Ngunit sa ilalim niyon, nakita ni Elena ang isang munting kislap ng takot. Ang takot ng isang magnanakaw na muntik nang mahuli sa akto. Akin na yan, Elena. You don't know what you're doing. Isa kang ignorante na walang alam sa batas. Ibinigay sa akin ni Kuya ang insurance na yan dahil alam niyang ikaw ay pabaya at waldas sa pera. Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila ba ang mga dingding mismo ay nanginginig sa tindi ng kanyang boses. Dahil sa takot na masaktan, mabilis na lumabas si Elena sa silid at tumakbo patungo sa sala. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, ang matinding buhos ng ulan sa labas ay tila isang pader na humarang sa kanya. Ang langit ay madilim, walang bituin. Tila nakikiramay sa kawalan ng direksyon ng kanyang buhay. Napilitan siyang tumigil sa may beranda habang ang lamig ng hangin ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang manipis na blusa. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, isang bulto ng tao ang dahan-dahang lumapit. Akala ni Elena ay si Isabel ito na humahabol sa kanya. Ngunit nang tamaan ng liwanag mula sa poste ng kuryente, nakita niya ang mukha ni Aling Rosa, ang kanilang matandang kapitbahay na laging may bitbit na rosaryo. Basang-basa ang matanda. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at bakas ang matinding pagkabalisa. Elena, anak, kailangan mong mag-ingat. Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig. Halos pabulong na. Tila may nakikinig sa paligid. Ang tunog ng pagpatak ng ulan sa bubungan ay tila naging background ng isang nakakakilabot na sikreto. Bakit po, Aling Rosa? Ano po ang nangyayari? Tanong ni Elena, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Hinawakan ni Aling Rosa ang malamig na kamay ni Elena. Kagabi? Noong malalim na ang gabi at patay na ang lahat ng ilaw, may nakita akong lalaki sa tapat ng bintana ng kwarto nyo. Akala ko ay guni-guni ko lang dahil sa sobrang pangungulila ko sa namayapang asawa ko. Pero ang tindig niya, ang paraan ng kanyang paglakad. Elena, kamukha siya ni Javier. Kamukhang-kamukha siya ng asawa mo. Tila tumigil ang paghinga ni Elena. Ang folder na hawak niya ay muntik nang mahulog sa basa at malamig na semento. Hindi maaari, Aling Rosa. Patay na si Javier. Ipinakita sa akin na ng ulat ng pulisya. Sunog ang katawan niya. Iyon din ang akala ko, anak. Pero bago siya nawala sa dilim, narinig ko siyang humuni. Ang paborito niyang himig na lagi niyang ginagawa kapag masaya siya. Ang himig na yon, hinding-hindi ko makakalimutan. Dagdag ng matanda habang dahan-dahang naglalakad palayo. Iniiwan si Elena na nakatayo sa ilalim ng ulan, tila isang ribultong nawala ng buhay. Bumalik si Elena sa loob ng bahay nang makaalis si Aling Rosa. Ang katahimikan sa sala ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala na si Isabel sa paligid. Marahil ay pumasok na ito sa sariling silid para magplano. Dahan-dahang umupo si Elena sa sofa. Ang tanging liwanag ay ang maliit na lampara sa sulok. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tunog, ang dahan-dahang nabuo mula sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang kwarto. Hindi ito yabag ng paa, hindi ito boses. Ito ay isang mahina at malamyos na sipol, isang himig na madalas gawin ni Javier kapag siya ay nagbibihis
o kapag masaya siyang nakatingin sa kanilang mga larawan. Ang himig ay tila lumalapit. Dahan-dahan, bawat nota ay tila isang malamig na daliri na humahaplos sa likod ng leeg ni Elena. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim ng pasilyo kung saan tila may isang aninong dahan-dahang nabubuo. Huwag kang kukurap, Javier, dahil ang bawat segundong ninakaw mo sa akin ay magiging mitya ng iyong katapusan. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Elena, kundi umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan habang dahan-dahan siyang sumusunod sa anino ni Isabel sa gitna ng masukal na daan. Bit-bit ang kanyang tsinelas upang hindi lumikha ng anumang tunog sa basang lupa. Tila naging isang anino na rin si Elena sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang hininga ay mababaw at nanginginig, habang ang lamig ng gabi ay humahalik sa kanyang mga braso. Huminto si Isabel sa tapat ng isang lumang rest house na halos balot na ng mga baging at damo. Ang pintong gawa sa kahoy ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis na tila isang babala sa sinumang mangangahas na pumasok. Sumilip si Elena mula sa isang nabasag na bintana sa gilid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng madilim na silid, nakita niya si Isabel na mabilis na yumakap sa isang lalaking nakatayo sa gitna ng liwanag ng isang kandila. Kuya, akala ko ay hindi ka na darating. Kanina pa ako kinakabahan sa bahay dahil sa pagdududa ng asawa mo. Ang boses ni Isabel ay puno ng pananabik, malayo sa boses na puno ng puot na ipinapakita niya kay Elena. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang liwanag ng kandila ay tumama sa kanyang pamilyar na panga, sa kanyang mga mata at sa kurba ng kanyang mga labi na madalas hagkan ni Elena gabi-gabi. Si Javier, buhay na buhay, walang galos, walang paso, at higit sa lahat, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Relax, Isabel. Konting tiis na lang. Ang mahalaga ay naniwala ang lahat na patay na ako. Sino ba ang mag-aakalang ang bangkay na nakuha nila ay isang palaboy lang na kamukha ko? Humalakhak si Javier. Isang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Elena. Ngunit ngayon ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pagkatapos ma-release ang insurance money, aalis na tayo rito. Hahayaan nating mabulok si Elena sa kahirapan habang tayo ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Para kay Elena, ang bawat salitang binitawan ni Javier ay parang matatalim na patama na tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang lalaking minahal at ipinaglaban niya noon ay siya palang pinagmulan ng lahat ng sakit na ngayon ay kanyang dinadala. Napapikit si Elena. Ramdam ang pait sa kanyang labi habang pilit niyang kinokontrol ang sarili. Hindi siya pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Hindi sa harap nila. Kinailangan niyang kumapit sa kahit anong bagay na makakapigil sa kanya, kahit pa sa simpleng kirot na kaya niyang damhin. Tahimik niyang pinanood ang dalawa, ang kanyang asawa at ang kapatid nito, na tila walang pakialam sa bigat ng kanyang pinagdaraanan. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang katotohanan. Ang mundong pinaniwalaan niyang kanlungan ay siya palang unti-unting sumira sa kanya. Pero paano si Elena? Tanong ni Isabel habang nilalaro ang kanyang buhok. Masyado siyang madrama. Baka maghinala ang mga pulis kapag nakita nilang hindi siya tumitigil sa pag-iimbestiga. Lalong naging malamig ang tinig ni Javier. Huwag kang mag-alala. May plano na ako para sa kanya. Kapag nakuha na natin ang pera, gagawa tayo ng paraan para magmukhang siya ang pumatay sa akin para makuha ang insurance. Double tragedy, di ba? Siya ang makukulong habang tayo ay malaya. Ang mundo ni Elena ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong pagkatao ang dahan-dahang nabubuo. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit.
Hindi na siya ang mahinang asawa na pwedeng tapakan. Dahan-dahang umatras si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dalawang taong nagtataksil sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-atras, ang kanyang paa ay tumama sa isang tuyong sanga na nakatago sa ilalim ng mga dahon. Ang tunog ng nabaling kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng napakatahimik na gabi. Biglang tumigil sa pagtawa si Javier. Ang kanyang katawan ay naging alerto tulad ng isang hayop na nakaramdam ng panganib. Dahan-dahan niyang kinuha ang kandila at lumingon sa direksyon ng bintana kung saan nakatago si Elena. Sino yan? Ang boses ni Javier ay puno ng banta, habang ang anino niya ay dahan-dahang lumalaki sa dingding, papalapit sa kinaroroonan ni Elena. Hindi mo ako makikita ngayon, Javier. Hindi hanggang sa dumating ang araw na ikaw mismo ang luluhod at magmamakaawa para sa aking pagpapatawad. Mabilis na ibinaba ni Elena ang kanyang sarili, sumiksik sa makapal na halamanan habang pinipigil ang bawat paghinga. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Pinanood niya ang anino ni Javier na dahan-dahang lumabas ng rest house, hawak ang kandila, na ang liwanag ay pilit na tinutuklas ang kadiliman. Ilang hakbang lamang ang layo ng asawa mula sa kanya. Amoy na amoy ni Elena ang pamilyar nitong pabango. Ang parehong amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngayon ay nagdudulot ng matinding pagduduwal. Baka hayop lang yan, kuya. Huwag mo nang pansinin. Narinig niyang tawag ni Isabel mula sa loob. Ang boses ay puno ng pagkainip. Huminto si Javier. Tumitig ito sa direksyon kung saan nagtatago si Elena. Para bang nararamdaman nito ang kanyang presensya. Isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani bago dahan-dahang tumalikod si Javier. Bukas na bukas din, tapusin na natin ang lahat ng papeles. Nang makasigurong ligtas na siya, maingat na gumapang si Elena palayo hanggang sa makarating siya sa kalsada. Hindi siya dumiretso sa bahay. Naglakad siya ng ilang kilometro sa gitna ng madilim at maputik na daan hanggang sa marating niya ang isang maliit na kapehan na bukas pa ng ganitong oras. Doon naghihintay si Anton, isang matandang kaibigan at pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Nang makita ni Anton ang putik sa damit ni Elena at ang malamig na apoy sa kanyang mga mata, alam nitong may nangyari. Tama ka, Anton. Panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Buhay siya. Pinlano nila ito ni Isabel. Ibinaba ni Anton ang kanyang kape. Ang mukha ay seryoso. Kailangan na nating pumunta sa pulis, Elena. Kasong murder at insurance fraud ang kinakaharap nila. May pinatay silang inosenteng tao para maging bangkay ni Javier. Pero umiling si Elena. Hindi. Kapag nagsumbong tayo ngayon, itatanggi nila ang lahat. Mayaman at maimpluwensya ang mga kaibigan ni Javier. Baka ako pa ang lumabas na baliw o ako mismo ang idiin nila. Gusto nila akong makulong, Anton. Sa sandaling iyon, hinubad ni Elena ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang pag-ibig, pagtitiis, at panlilinlang. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesa. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na determinasyon. Gusto ko silang saktan. Gusto kong makita kung paano nila sirain ang isa't isa dahil sa kasakiman. Hayaan mo akong maglaro sa sarili nilang laro. Ang tuluyang pagputol sa ugnayan ng nakaraan at ang pag-usbong ng isang bagong sarili. Sumang-ayon si Anton sa isang kondisyon. Mag-i-install siya ng mga nakatagong camera at audio recorder sa loob ng bahay ni na Elena upang mangalap ng matibay na ebidensya bago sila kumilos. Habang iniinom ni Elena ang mainit na tsaa na binili ni Anton, napansin niya ang isang mapait na lasa sa likod ng kanyang lalamunan. Tila ba may nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Elena, panimula ni Anton. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Nakinig ako sa mga tawag ni Isabel kanina
gamit ang wiretap na inilagay ko sa kanyang telepono. May sinabi si Javier, "Hindi lang nila planong ikulong ka." Natigilan si Elena. Ang mainit na baso ng tsa ay nanlamig sa kanyang mga kamay. Ano ang plano nila? Sa oras na makuha nila ang pera bukas, planong lasunin ni Isabel ang pagkain mo? O ang tsaa mo? Palalabasin nila na nagpakamatay ka dahil sa matinding depresyon. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tsaa na iniabot ni Isabel sa kanya tuwing gabi. Ang tsaang minsan ay pilit niyang iniinom para hindi masayang ang kabaitan ng hipag, ay maaaring naglalaman ng kanyang kamatayan. Pagka-uwi ni Elena sa bahay, tahimik siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ang gabi ay malalim na, ngunit naramdaman niya ang isang presensya. May nakapasok sa kanyang silid. Sa ilalim ng siwang ng pinto, nakita ni Elena ang paggalaw ng isang anino. Ang mga hakbang ay dahan-dahan, pilit na inililihim. Pumasok si Javier sa kanyang kwarto. Hawak ang isang maliit na bote, habang si Elena ay nagtutulog-tulugan sa ibabaw ng kama. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nakahanda sa anumang mangyayari. Hayaan mong isipin nilang mahina ka, Elena. Hayaan mong isipin nilang kontrolado nila ang lahat, hanggang sa oras na malunod sila sa sarili nilang kasakiman. Pinikit ni Elena ang kanyang mga mata nang mariin. Pinipilit na patagin ang kanyang paghinga habang nararamdaman ang paglapit ng anino ni Javier. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay humalo sa malamig na hangin ng silid. Isang amoy na dati nagbibigay ng kaligtasan, ngunit ngayon ay tila babala ng kamatayan. Naramdaman ni Elena ang kaunting paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi. Naroon si Javier, nakatitig sa kanya sa dilim. Kung gaano niya kagustong bumangon at isigaw sa pagmumukha nito ang lahat ng kasuklam-suklam nitong sikreto, pinili ni Elena ang mas mahirap na landas, ang manatiling walang imik. Kailangan niyang maging perpektong biktima. Dahan-dahang humakbang si Javier palayo nang matiyak na tulog siya. Mula sa maliit na siwang ng kanyang mga mata, nakita ni Elena kung paano maingat na inilagay ng asawa ang isang maliit na bote sa ilalim ng unan ni Isabel sa kabilang kwarto. Ang lason, inihahanda na nila ang huling yugto ng kanilang plano. Kinaumagahan, ginampanan ni Elena ang papel ng isang asawang labis na nalulumbay. Lumabas siya ng kwarto na magulo ang buhok, ang mga mata ay pamumugto, at ang kilos ay tila wala sa sarili. Inabutan siya ni Isabel ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang nangiti sa labi ng hipag ay hindi umabot sa mga mata nito. "Uminom ka muna, Elena, para gumaan ang pakiramdam mo. Alam kong mahirap ang mawalan ng asawa, pero kailangan mong maging malakas para sa pag-alis mo rito mamaya." Ang boses ni Isabel ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang bawat salita ay may nakatagong lason. Kinuha ni Elena ang tasa. Ramdam ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Isang panginginig na hindi gawa-gawa, kundi resulta ng matinding pagpipigil ng galit. "Salamat, Isabel. Napakabuti mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo ni Javier." Ang kanyang boses ay basag. Isang kahangahangang pag-arte na naniwala naman agad ang mapagmataas na hipag. Sa tuwing nakatalikod si Isabel, mabilis na itinatapon ni Elena ang tsaa sa lababo. Pinapalitan ito ng simpleng tubig na kanyang inuubos sa harap mismo ni Isabel. Sa kabanatang ito ay ang paghihiwa ni Elena ng sibuyas. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha ng malaya habang inaalala ang sakit, at ginamit ang mga luhang ito upang paniwalain si Isabel na siya ay tuluyan ng nawawala sa katinuan. Samantala, sinimulan na ni Elena ang kanyang tahimik na pag-atake. Gamit ang mga maliliit na audio recorder na ibinigay ni Anton, maingat niya itong idinikit sa ilalim ng hapagkainan at sa loob ng plorera sa sala. Bawat kilos niya ay may kalkuladong layunin. Ngunit ang hindi inaasahan ni Elena ay ang biglaang pagbabago sa kilos ni Isabel.
Habang nagpupunas ng alikabok sa sala, napansin ni Elena na madalas na hawak ni Isabel ang kanyang telepono at tila nagmamadaling magpadala ng mga mensahe. Ang mga ngiti ni Isabel ay hindi na para sa matagumpay na plano, kundi tila para sa isang taong malayo sa kaalaman ni Javier. Kinagabihan, habang inaakala ni Isabel na tulog na si Elena, narinig ni Elena ang isang mahinang pag-uusap mula sa likod ng bahay. Si Isabel, nakikipag-usap sa telepono. Oo, nakuha ko na ang tiwala niya. Bukas na bukas, pagdating ng insurance money, sa akin mapupunta ang malaking bahagi. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Kuya ang tungkol sa atin. Tatakbo tayo bitbit ang pera bago pa niya mapansin. Nabigla si Elena. May ibang kasabwat si Isabel. Niloloko rin pala nito ang sariling kapatid. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya. Isang lamat sa samahan ng dalawang demonyo na maaari niyang gamitin upang tuluyan silang pagwatak-watakin. Ngunit ang pagkakataong yon ay naputol ng maramdaman ni Elena ang isang mabigat na yabag sa pasilyo. May naglalakad papalapit sa kanya. Hinarap niya ang dilim at mula roon ay unti-unting lumitaw si Javier. Ngunit hindi siya mukhang masaya. Mukha siyang galit. Hawak ang isang maliit na puting sobre. Ang sobre kung saan narinig ni Elena na pinag-uusapan ni Isabel ang tungkol sa paghati ng pera. Nakita mo ba ang kapatid ko, Elena? Ang boses ni Javier ay malamig, puno ng pagdududa. Tanay ang matapang na amoy ng mamahaling sigarilyo ni Javier ay mabilis na kumalat sa makipot na pasilyo. Isang amoy na nagpabigat sa paghinga ni Elena. Nakatayo ang lalaki sa harap niya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagdududa, habang mahigpit na nakakuyom ang kamay nito sa isang puting sobre. Nasaan si Isabel? Ang boses ni Javier ay mababa, ngunit puno ng banta. Tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ibinaba ni Elena ang kanyang paningin, pinanginginig ang kanyang mga balikat upang magmukhang natatakot at kaawa-awa. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang kupas na duster. Hindi ko po alam. Kanina pa siya pabalik-balik sa labas. May kausap sa telepono. Baka yun na naman yung lalaking madalas magbigay sa kanya ng mga mamahaling regalo noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sapat na ang huling pangungusap upang magbago ang timpla ng mukha ni Javier. Ang kanyang panga ay tumigas at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Sa mundo ng mga magnanakaw walang tiwala. At ang maliit na binhi ng pagdududa na itinanim ni Elena ay mabilis na umusbong bilang isang malaking puno ng paranoia sa isipan ng kanyang asawa. Umalis si Javier nang walang paalam at nagmamadaling pumasok sa silid ni Isabel. Habang nakatalikod ang lalaki, isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Tila bumalik ang kanyang gunita kaninang umaga nang makita niyang naiwan ni Isabel ang mamahaling bag nito sa sala gamit ang isang mabangong papel na nakuha niya mula sa mga lumang gamit ng hipag. Sumulat si Elena ng isang maikling mensahe. Pilit na ginagaya ang isang panlalaking sulat kamay. Malapit na nating makuha ang pera. Hihintayin kita bukas. Iwan mo na ang kapatid mong tanga. Pagkatapos ay maingat niya itong isiningit sa pinakailalim na bulsa ng bag ni Isabel. Naghihintay na matuklasan ng sinuman sa dalawang ganid. Ilang sandali pa, lumabas si Isabel mula sa banyo. Nagpupunas ng kanyang buhok na tila walang anumang problemang kinakaharap. Nang makita niya si Elena sa kusina, agad na tumaas ang kanyang kilay. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong mag-impake ka na? Nakakasira ng araw ang pagmumukha mo. Mariing utos ni Isabel. Ang boses ay puno ng panghahamak. Sa halip na lumaban, yumuko si Elena at inilapag ang isang pinggan ng mainit na pandesal at isang tasa ng kape sa mesa. Pasensya na, Isabel. Naisip ko lang na baka gutom ka na. Ito na ang huling beses na pagsisilbihan kita bilang pasasalamat sa inyo ni Javier. Inirapan lamang siya ni Isabel at marahas na itinulak ang pinggan.
Muntik nang mahulog ang mga tinapay sa sahig. Hindi ko kailangan ng luto mo. Baka nilagyan mo pa yan ng dumi. Umalis ka nga sa paningin ko. Tahimik na umatras si Elena, ngunit hindi siya lumayo. Naupo siya sa isang maliit na bangkito sa madilim na sulok ng kusina. Kinuha niya ang isang piraso ng pandesal na itinulak ni Isabel at dahan-dahan itong kinagat. Wala itong palaman, ngunit para kay Elena, iyon na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong linggong iyon. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang pagnguya ng tinapay habang mula sa kabilang kwarto, nagsisimula na niyang marinig ang pag-init ng tensyon. Natagpuan niya ang kakaibang kapayapaan sa gitna ng namumuong bagyo na siya mismo ang lumikha. Ang mabibigat na yabag ni Javier ay umalingaw-ngaw pabalik sa sala. Hawak niya hindi lamang ang sobre, kundi ang mismong mabangong papel na isiningit ni Elena. Ang mukha ng lalaki ay kasing pula ng nagbabagang uling. "Kuya, anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo." Sa lubong ni Isabel, ang boses ay may halong pagkabigla at ini. Ngunit hindi sumagot si Javier. Ang matinding galit ay umapaw na tila bulkang sumabog. Ang pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig ay lumikha ng nakakabasag tengang kalansing, nagpakalat ng mga bubog sa buong sala. Kasunod ang isang dumadagundong na sigaw mula kay Javier. "Sino ang lalaking ito, Isabel? Sagutin mo ako." Gigil na iniharap ni Javier ang gusot na papel sa mukha ng kanyang kapatid. "Ibinubulsa mo ba ang pera natin? Paplano mo ba akong isahan pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko? Baliw ka ba, kuya? Ano bang sinasabi mo? Wala akong ibang plano, kundi ang umalis tayo rito, kasama ang pera." Ang tinig ni Isabel ay matining, nanginginig sa halong takot at matinding galit. Pilit niyang inaagaw ang gusot na papel mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Javier, ngunit marahas siyang itinulak ng kanyang kapatid. Ang pagbulusok ni Isabel pabalik ay nagpabagsak sa kanya sa gilid ng sofa. Ang kanyang mamahaling gown ay sumabit sa isang matulis na dulo ng lamesa, tuluyang napunit. Sa madilim na sulok ng kusina, nakatayo si Elena, walang kibo, parang isang anino na maingat na nag-oobserba. Ang bawat paggalaw niya ay kalkulado. Ang kanyang paghinga ay pinigilan hanggang sa halos wala ng hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Ang pakikinig sa bangayan ng magkapatid ay tila isang matamis na pampalubag loob sa lahat ng sakit na dinanas niya. "Huwag mo akong gawing tanga, Isabel." Pabulong na ngunit puno ng puot ang sagot ni Javier. "Narinig ko ang tawag mo kagabi. Akala mo hindi ko alam ang mga sikreto mong lakad? Akala mo ba papayag akong kunin mo ang malaking bahagi ng insurance pagkatapos kong itaya ang buhay at pangalan ko? Wala akong kausap. Baka nabibingi ka na sa sobrang paranoia mo." Sigaw ni Isabel pabalik. Ang mukha ay namumula na sa galit. Upang mas lalong painitin ang apoy, maingat na lumabas si Elena mula sa kusina, tanga ng isang tray ng baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay sinasadyang panginginigigin at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa huwad na takot. "Isabel, Javier." Ang boses niya ay nanginginig, tila natatakot sa sarili niyang ipagtatapat. Sabay na lumingon ang magkapatid kay Elena. Mabilis na nagtago si Javiera sa likod ng isang malaking cabinet, iniiwasan na makita ng kanyang asawa, habang si Isabel ay nanlilisik ang mga mata kay Elena. "Ano na naman?" Singhal ni Isabel. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang tray sa mesa, hindi makatingin ng diretso. "Pasensya na, Isabel, pero hindi na ako makatulog kagabi. May nakita akong multo." "Multo? Nababaliw ka na ba talaga?" "Pangako, Isabel! Nakita ko ang anino ni Javier. Nakatayo sa may beranda, pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ibang babae. Mas bata sa akin." At tila hawak nila ang isang malaking bag. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Sa loob ng cabinet, ang kamao ni Javier ay mariing nakakuyom. Hindi niya kilala ang babaeng sinasabi ni Elena
Ngunit alam niyang gumagawa lang ito ng kwento dahil nababaliw na. Subalit para kay Isabel, iba ang epekto ng mga salitang iyon. Ang mga mata ni Isabel ay nanlaki at dahan-dahan itong napalingon sa direksyon ng cabinet kung saan nagtatago si Javier. Ang kasakiman ay mabilis na nilason ng pagdududa. Paano kung may ibang plano ang kanyang kapatid? Paano kung ang hinihinging malaking bahagi ng pera ni Javier ay para pala sa ibang babae at hindi para sa kanilang pagtakas? Paano kung plano nitong iwanan siya, gaya ng binabalak niyang gawin dito? Sa isang mabilis na pagkakataon, habang si Isabel ay tulala sa kanyang mga iniisip, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang braso ng hipag. Ang haplos na yon ay malamig, ngunit may kasamang malambot na tinig. Mag-ingat ka, Isabel. Ang mga lalaki, kahit kapamilya pa, nagbabago kapag pera na ang pinag-uusapan. Ang ginintuang sandaling ito ay nagpakita kung gaano kabihasa si Elena sa paglalaro sa emosyon ng kanyang mga kaaway. Ginamit niya ang mismong kahinaan ni Isabel, ang labis na tiwala sa sarili, upang sirain ito mula sa loob. Matapos sabihin niyon, mabilis na bumalik si Elena sa kanyang kwarto, iniwan ang magkapatid sa gitna ng matinding lamat. Mula sa loob ng kanyang silid, narinig niya ang muling paghaharap ng dalawa. May ibang babae ka, kuya. Balak mo ba akong takbuhan at iwan na lang dito kasama ang baliw mong asawa? Bulyaw ni Isabel, wala nang pakialam kung may makarinig. Huwag kang maniwala sa asawa kong baliw. Ikaw ang may planong itakbo ang pera kasama ng lalaki mo. Ganti ni Javier. Ang palitan ng maaanghang na salita ay tila nauuwi na sa isang pisikal na sakitan. Narinig ni Elena ang pagbagsak ng isang upuan at ang marahas na paghinga ni Isabel. Tandaan mo ito, kuya. Ang boses ni Isabel ay malamig. Puno ng banta na nagpatindig ng balahibo ni Elena. Hawak ko ang mga papeles ng insurance. Kapag tinangka mo akong taluhin sa hatian ng pera, asahan mong isasama kita sa impyerno. Ako mismo ang magsasabi sa pulisya na ikaw ang pumatay sa palaboy na yon. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Pabalabas na sana si Elena upang mag-iwan pa ng isang lihim na mikropono malapit sa pinto. Ngunit pagbukas niya ng siwang ng kanyang silid, nakita niya si Isabel na nakatayo malapit sa maliit na lamesita. Ang mata ng kanyang hipag ay nakapako sa ibaba, direkta sa paboritong paso ng bulaklak ni Elena, kung saan niya maingat na idinikit ang isa sa mga audio recorder na ibinigay ni Anton. Ang ilaw nitong pula ay mabilis na kumikislap. Huwag kang titingin sa liwanag, Isabel, dahil ang bawat kislap nito ay ang dahan-dahang pagbilang ng iyong mga huling sandali sa kalayaan. Ang panginginig sa mga kamay ni Elena ay hindi na sapat upang itago ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya kung paano dahan-dahang iniyuko ni Isabel ang kanyang katawan. Ang mga mata ay naniningkit habang pilit na sinusuri ang pulang ilaw na kumukurap sa loob ng malabay na dahon ng kanyang paboritong paso. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na kabog ng kanyang puso na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang tadyang. Eksaktong sa sandaling ididikit na ni Isabel ang kanyang mga daliri sa nakatagong recorder, mabilis na kumilos si Elena. Inihulog niya ang hawak niyang tray ng mga baso sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay tila isang pagsabog sa gitna ng napakatahimik na gabi. Dahilan upang mapatalon si Isabel sa gulat at mapalingon sa gulo. Aaray! Ang paa ko! Sigaw ni Elena habang dahan-dahang nauupo sa sahig. Pilit na pinapadugo ang kanyang sariling daliri sa isang matulis na piraso ng baso. Isang sakripisyong kailangan niyang gawin upang mailihis ang atensyon ng kalaban. Ano ba, Elena? Napakalampas mo talaga. Pati ba naman pagdadala ng baso, hindi mo magawa ng maayos? Bulyaw ni Isabel, tuluyan nang nakalimutan ang tungkol sa pulang ilaw na nakita niya kanina.
Marahas siyang lumakad palapit kay Elena. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig habang iniiwasan ang mga basag na bubog. "Pasensya na, nahilo lang ako bigla," pabulong na sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Habang nagdadabog si Isabel para kumuha ng walis, mabilis na dinampot ni Elena ang recorder at isiniksik ito sa loob ng kanyang duster. Ligtas siya sa ngayon, ngunit alam niyang pabilis ng pabilis ang takbo ng oras. Nang pumasok si Isabel sa kusina, mabilis na tumayo si Elena at nagtungo sa silid-aklatan ni Javier. Alam niyang ito ang pagkakataon niya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang laptop ni Javier na nakalimutan nitong patayin dahil sa pakikipag-away kay Isabel kanina. Kailangan niya ang password ng bank account kung saan ididirekta ang pera ng insurance. Sinubukan niya ang kanilang petsa ng kasal. Mali. Sinubukan niya ang pangalan ng kanilang aso. Mali pa rin. Naramdaman ni Elena ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mabibigat na yabag ng paa. Si Javier. Mabilis na nag-isip si Elena. Anong petsa ang pinakamahalaga sa isang taong tulad ni Javier? Ang araw na naging milyonaryo siya sa kanyang isipan. Itinipa ni Elena ang petsa kung kailan nangyari ang aksidente, ang araw na pinatay niya ang kanyang sariling pagkatao. Nagbukas ang screen. Isang tagumpay na mapait pa sa lason. Ngunit bago pa niya makuha ang mga detalye, bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino ni Javier na tumama hanggang sa kinaroroonan ni Elena. "Anong ginagawa mo sa gamit ko, Elena?" Ang boses ni Javier ay malamig, puno ng panganib na nagpatindig ng balahibo ni Elena. Hindi natinag si Elena. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi gawa-gawa, kundi bunga ng tunay na pagkasira ng kanyang puso. Ito ang kaniang paggamit sa bangkay ng kanilang pag-ibig bilang panangga. Ipinakita niya sa screen ang isang lumang litrato nilang dalawa. Noong sila ay nagsisimula pa lamang, isang larawan kung saan tapat pa ang mga ngiti ni Javier. "Hinahanap ko lang ang alaala mo, Javier. Kahit sa litrato man lang gusto kitang makasama," hagulhol ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagtangis na tila isang byuda na tuluyan ng nawala sa katinoan. "Akala ko, kapag tinitigan ko ito, babalik ka sa akin." Nanlambot ang anyo ni Javier. Ang kanyang kasakiman ay saglit na nadaig ng isang pambihirang pitak ng konsensya. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Elena. Isang haplos na dati ay langit para sa babae. Ngunit ngayon ay tila pagdikit ng isang uod sa kanyang balat. "Shh! Tahan na, Elena. Magiging maayos din ang lahat." Nang makaalis si Javier, mabilis na tinandaan ni Elena ang huling 4 na numero ng account. Ngunit bago siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang malakas na kalabog ng pinto mula sa kwarto ni Isabel, kasunod ang tunog ng mga hanger na nagkikiskisan at ang pagbukas ng mga maleta. Si Isabel ay nag-iimpake na, at sa bawat damit na inilalagay nito sa maleta, may isang misteryosong maliit na asul na notebook na laging hawak ng hipag. Isang notebook na tila naglalaman ng mas malalim na sikreto kaysa sa perang pinag-aagawan nila. Isang notebook na hindi pa nakikita ni Javier. Akala mo ba, Isabel, kapag tinabunan mo ng lupa ang isang kasalanan, hindi na ito kailanman aalingasaw? Ang dugo ay sumisigaw mula sa ilalim ng semento, at ngayong gabi ang sigaw na yon ay para sa'yo. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Elena ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa likod ni Isabel habang ang kanyang hipag ay abalang nag-iimpake. Ang bawat kalabog ng mga gamit na isinisiksik sa maleta ay tila isang pintig ng takot sa hangin. Ang silid ay nababalot ng amoy ng luma
at alikabok na humahalo sa matapang na amoy ng alak na iniinom ni Isabel upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay. Dahan-dahang pumasok si Elena sa silid, hawak ang isang basong gatas na tila isang maamong tupa na nag-aalay ng kapayapaan. Isabel, uminom ka muna. Kanina ka pa balisa. Baka hindi ka rin pinapatulog ng mga bulong na naririnig ko sa pasilyo. Biglang lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot at puyat. Anong bulong? Anong sinasabi mo, Elena? Tumigil ka na sa mga kabaliwan mo. Ang kanyang boses ay pumiyok. Isang malinaw na senyales na ang kanyang katinuan ay dahan-dahan nang nilalamon ng konsensya. Tumitig si Elena sa isang bakanteng sulat ng silid. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumukas sa isang tahimik na sindak. Siya. Ang lalaking iyon. Ang lalaking may sunog na mukha ngunit malamig na mga mata. Bakit siya nakatayo sa likuran mo, Isabel? Bakit tila itinuturo niya ang asul na notebook na hawak mo? Isang malakas na kalansing ng nabasag na baso ang sumunod ng mabitawan ni Isabel ang kanyang iniinom. Napaurong siya hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang asul na notebook ay nahulog sa sahig. Bumukas ito sa isang pahinang puno ng mga pangalan at halaga ng pera. Isang listahan ng mga taong pinagkakautangan ni Javier na hindi alam ng asawa. Wala siyang muka. Patay na siya. Kami mismo ni Kuya ang kumuha sa kanya sa kanto ng Quiapo. Isang palaboy lang siya, Elena. Walang pamilya, walang naghahanap, walang pangalan. Ang sigaw ni Isabel ay puno ng desperasyon, isang pag-amin na hindi niya namamalayang ibinibigay sa gitna ng kanyang paranoia. Hindi namin kasalanan na kamukha niya si Kuya. Kailangan namin ng bangkay. Kailangan namin ng pera para mabayaran ang lahat ng utang na ito. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang kumpirmasyon ng kanilang karumaldumal na krimen ay tila isang mitya na tuluyan nang sumunog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang taong iniyakan niya, ang taong inakalang si Javier, ay isang inosenteng kaluluwa na kinitil lamang para sa pilak. Sa gitna ng pangungumpisal ni Isabel, dahan-dahang hinawakan ni Elena ang maliit na krus sa kanyang leeg. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang maikling dasal para sa kaluluwa ng taong hindi niya kakilala. Ito ang pagpapanatili ng kanyang kabanalan at dangal sa gitna ng mga halimaw. Habang si Isabel ay nanginginig at umiiyak sa sahig, si Elena ay nanatiling nakatayo, tila isang anghel ng katarungan na tahimik na nakikinig sa bawat salitang naitala na sa nakatagong recorder sa loob ng kanyang bulsa. Tatakas na ako, Elena. Hindi ko na kaya ito. Histerikong kinuha ni Isabel ang kanyang maleta at ang asul na notebook. Bahala na si Kuya Javier. Bahala na kayong dalawa rito. Isasama ko ang lahat ng perang nakuha ko sa advance payment ng insurance. Mabilis na tumakbo si Isabel patungo sa pinto. Ngunit pagbukas niya, bumulaga sa kanya ang isang matikas at galit na bulto ng tao. Nakatayo roon si Javier. Ang kanyang mga mata ay madilim pa sa gabi. At ang kanyang mga kamao ay nakakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Saan ka pupunta, Isabel? At anong pera ang sinasabi mong itatakas mo? Ang boses ni Javier ay tila kulog na nagbabadya ng isang madugong bagyo. Akin na ang bag na yan, Isabel. Huwag mo akong subukan dahil hindi mo kilala ang demonyong kaya kong palabasin kapag pera na ang kinuha mo sa akin. Ang sigaw ni Javier ay tila dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong kabahayan. Marahas niyang hinablot ang braso ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ng kapatid hanggang sa mamula ito. Hindi na tao ang nakikita sa mga mata ni Javier, kundi isang hayop na nagugutom at nasasaktan dahil sa pagtataksil ng sariling kadugo. Bitiwan mo ako, Kuya. Hayop ka.
Ikaw ang naunang magtaksil. Akala mo ba hindi ko alam na balak mo akong iwanan matapos mong makuha ang lahat? Pilit na kumakawala si Isabel, ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa braso ni Javier. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ng kanyang suot ay humalo sa marahas nilang paghinga. Ang bag na naglalaman ng advance payment ng insurance at ang asul na notebook ay naging sentro ng kanilang pag-aagawan, isang simbolo ng kanilang sumabog na pagkakaibigan. Sa madilim na sulok ng pasilyo, nakatayo si Elena. Pinapanood niya ang dalawang taong dati ay itinuring niyang mundo na ngayon ay naglulublob sa putik ng sarili nilang kasakiman. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang hukom na nanonood sa pagbitay ng mga kriminal. Ito ang malamig na pagtanggap na ang pamilyang pinagsilbihan niya ng 10 taon ay isang ilusyon lamang, isang bahay na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Wala siyang nararamdamang awa, tanging isang malalim na pagkasuklam. Ibibigay mo sa akin yan, o tatapusin ko ang buhay mo rito mismo, bulyaw ni Javier. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng galit. Marahas niyang itinulak si Isabel patungo sa gilid ng hagdanan. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Isabel sa kahoy na sandalan ay lumikha ng isang mabigat na kalabog. "Subukan mo, kuya! Subukan mo!" hamon ni Isabel habang tumutulo ang luha ng galit sa kanyang mga mata. "Sa oras na mamatay ako, sisiguraduhin kong mabubulok ka rin sa kulungan. Nakaset ang email ko na magpadala sa mga pulis ng lahat ng ebidensya kapag hindi ako nakapag-log-in sa loob ng 24 na oras." Ang pananakot na yon ay tila naging mitya upang tuluyang mawala ang katinuan ni Javier. Sa isang mabilis at marahas na paggalaw, muling sinunggaban ni Javier ang bag. Nagkaroon ng matinding hatakan. Ang bawat hakbang nila malapit sa gilid ng hagdan ay nagdudulot ng kaba sa sinumang nanonood. Ngunit hindi si Elena. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang recorder, sinisiguradong bawat mura, bawat pag-amin, at bawat kalasing ng kanilang kasakiman ay naitatala. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Javier. Ang tunog ng pagkakatumba at ang pagkawala ng balanse ni Isabel ay tila nangyari sa slow motion. Ang katawan ni Isabel ay gumulong pababa sa matitigas na baitang ng hagdanan. Ang bawat pagtama ng kanyang ulo at likod sa bawat baitang ay lumikha ng mga tunog na nakakapanghilo. Mga mapurol na kalabog na nagtapos sa isang nakakangilong katahimikan nang humantong ang kanyang katawan sa pinakaibaba. Baluktot at walang malay, nabitawan ni Javier ang bag. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kapatid na duguan sa ibaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa magiging bunga ng kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang lumingon sa itaas ng hagdanan at doon, sa gitna ng malamlam na liwanag, nakita niya si Elena. Nakatayo ang kanyang asawa, hindi umiiyak, hindi sumisigaw, kundi nakatitig sa kanya ng diretsyo. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Elena." Ang boses ni Javier ay isang mahinang bulong, puno ng kilabot. "Elena, nakita mo ang lahat. Hindi ko sinasadya." Dahan-dahang humakbang si Elena papalapit sa gilid ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo sa ilalim ng madilim na gabi. "Elena, makinig ka sa akin. Ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa atin. Para sa kinabukasan nating dalawa." Ang boses ni Javier ay nanginginig, puno ng huwad na pagsisisi habang dahan-dahan siyang umaakyat sa bawat baitang ng hagdanan patungo sa kinaroroonan ni Elena. Sa ibaba, ang katawan ni Isabel ay nananatiling walang kibo, isang madilim na anino sa paanan ng hagdanan na pinalilibutan ng mga nagkalat na gamit mula sa nabitawang bag. Ang amoy ng luma at maalikabok na hangin
Sa pasilyo ay tila naging mas mabigat. Bawat hininga ni Elena ay tila may kasamang lasa ng bakal at pait. Hindi gumalaw si Elena. Hindi siya umatras. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamahal, ay tila naging 2 piraso ng batong hiyas. Malamig, matigas, at mapanghusga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman ang pamilyar na panghihina sa tuwing lumalapit ang kanyang asawa. Ang bawat hakbang ni Javier ay tila isang paglapit ng isang estranghero, isang taong hindi niya kailanman nakilala. Para sa atin, Javier? Ang boses ni Elena ay lumabas na tuyot at malamig. Isang tonong hindi kailanman narinig ng kanyang asawa. Para sa atin ba ang pumatay ng isang inosenteng tao para lamang magpanggap na ikaw ang nasa kabaong? Para sa atin ba ang makipagsabwatan sa sarili mong kapatid upang nakawin ang pera ng insurance habang pinapanood mo akong mamatay sa pighati? Natigilan si Javier sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ay biglang napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Elena, alam mo? Alam ko ang lahat, Javier. Alam ko ang tungkol sa asul na notebook ni Isabel. Alam ko ang tungkol sa lason na inihahanda niyo para sa akin. At alam ko na sa bawat gabi na iniyakan ko ang iyong pagkawala, ikaw ay nagtatawanan lamang kasama ang kapatid mo habang binibilang niyo ang halaga ng aking buhay. Ang bawat salitang binitawan ni Elena ay tila isang hagupit ng latigo sa pagkatao ni Javier. Ito ang ang pagtayo ng matuwid sa harap ng taong dumurog sa kanyang dangal. Ang pagpapakita na ang kanyang kabaitan ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na ngayon ay gagamitin niya upang itama ang lahat. Naramdaman ni Elena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kalayaan na nararamdaman niya sa pagsasabi ng katotohanan. Sinubukan ni Javier na baguhin ang kanyang taktika. Muli siyang nagkunwari, pilit na pinatutulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang lumuluhod sa harap ng kanyang asawa. Elena, patawarin mo ako. Napilitan lang ako dahil sa mga utang ko. Si Isabel ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nagtulak sa akin. Mahal kita, Elena. Alam mo yan, di ba? Dahan-dahang yumuko si Elena upang pantayan ang tingin ni Javier. Ang kanyang mga mata ay walang kahit na munting kislap ng awa. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay, Javier. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng buhay ng iba para lamang sa sariling kaginhawaan. Pinatay mo ang Javier na minahal ko noong araw na pinlano niyo ang lahat ng ito. Ang nakikita ko na lamang sa harap ko ay isang anino ng kasakiman. Tumayo si Elena ng tuwid at inilabas mula sa kanyang bulsa ang audio recorder. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy na kumikislap, isang tahimik na saksi sa lahat ng krimeng naganap sa loob ng bahay na yon. Lahat ng pag-amin mo, Javier, lahat ng narinig ko sa inyo ni Isabel, narito na, wala ka ng takas. Ang anyo ni Javier ay biglang nagbago. Ang mapagkunwaring pagsisisi ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na galit. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang panga ay tumigas. Maraan siyang tumayo. Ang kanyang taas ay naging isang banta sa maliit na espasyo ng pasilyo. Dahan-dahang isinuksok ni Javier ang kanyang kamay sa likurang bulsa ng kanyang pantalon. Isang matalim na kislap ng bakal ang tumama sa liwanag ng lampara. Isang patalim na dahan-dahan niyang inilabas habang ang kanyang titig ay nakapako sa lalamunan ni Elena. Kung gayon, Elena, ang boses ni Javier ay naging isang mahinang bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hinding-hindi ka na makakaalis sa bahay na ito para ibigay ang recorder na yan sa sinuman. Ibigay mo sa akin ang recorder na yan, Elena, o sisiguraduhin kong hindi ka na makakahinga pa sa susunod na minuto. Ang boses ni Javier ay gurgur, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang kislap ng patalim sa kanyang kamay ay tila humihiwa sa malamlam na liwanag ng pasilyo.
Bawat dahan-dahang paghakbang niya patungo kay Elena ay nagdudulot ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng kanyang mga sapatos sa sahig. Ngunit sa kabila ng banta ng kamatayan na natiling nakatayo si Elena, ang kanyang likod ay lapat sa malamig na dingding at ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang tinawag na buhay. Gawin mo, Javier. Tapusin mo ako gaya ng pagtapos mo sa taong pinatay niyo sa Quiapo. Ang hamon ni Elena, ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Dahil sa bawat patak ng dugo ko, mas lalong bibigat ang kadenang hihila sa iyo pababa sa impyerno. Susugod na sana si Javier, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sukdulang desperasyon nang biglang mapuno ang buong bahay ng isang nakakabinging ingay. Hindi ito sigaw, kundi ang sabay-sabay na pagtunog ng mga sirena mula sa labas. Isang ritmo ng pula at asul na liwanag na dahan-dahang gumagapang sa mga dingding ng sala, tumatagos sa mga bintana at nagbibigay ng kakaibang kulay sa mukha ni Javier. Ang pagbagsak ng pintong harapan ay lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkawasak ng kahoy. "Pulis! Huwag kang gagalaw!" Ang boses ni Anton ay nanguna sa grupo ng mga unipormadong lalaki na mabilis na umakyat sa hagdanan. Ang kanilang mga mabibigat na yabag ay nagpayanig sa buong bahay. Nabitawan ni Javier ang patalim. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay tila ang huling nota ng isang malungkot na kanta. Mabilis siyang dapas sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay itinataas, habang ang mga pulis ay mabilis na dumadamba sa kanya. Ang malamig na tunog ng paglak ng posas sa kanyang mga pulso ay tila ang huling hatol ng katarungan. Mula sa paanan ng hagdanan, narinig ang isang mahinang daing. Si Isabel, na dahan-dahang nagkakamalay ngunit puno ng dugo ang mukha, ay pilit na itinaas ang kanyang kamay. Sa halip na humingi ng tulong para sa kapatid, ang kanyang unang binitawang salita ay puno ng lason. "Siya! Si Kuya Javier ang pumatay. Siya ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang ako." Napatingin si Javier sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pagtataksil. Sa huling sandali, ang dalawang magkapatid ay nagsimulang magsisihan. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa isang magulong ingay ng pag-aakusa habang dahan-dahang inilalabas ng mga pulis si Javier mula sa bahay. Ito ni Elena. Habang pinapanood niya ang kanyang asawa na hinihila palabas, hindi siya humagulgol. Sa halip, lumapit siya kay Anton at inabot ang audio recorder. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng kaibigan. Isang tahimik na pasasalamat para sa kaligtasan. Naramdaman ni Elena ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Tila ang isang malaking bato na matagal nang nakadagan doon ay biglang naglaho. Habang isinasakay si Javier sa loob ng sasakyan ng pulis, lumingon ito sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot na tila gustong sunugin si Elena. "Hinding-hindi ka magiging masaya, Elena. Isinusumpa kita. Mabubulok ka rin sa lungkot, gaya ng pagbulok ko sa kulungan." Ang sigaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Isang sumpa na tila iniwan sa hangin. Nanatiling nakatayo si Elena sa beranda. Pinapanood ang paglayo ng mga sasakyan hanggang sa ang mga sirena ay naging isang mahinang bulong na lamang sa dako paroon. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang bagong simula. Ang bawat hakbang sa loob ng bakanting bahay ay hindi na nagdadala ng bigat na tila hihila kay Elena pababa sa kailaliman ng lupa. Sa halip, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa bagong linis na sahig ay tila isang ritmo ng paglaya. Binuksan niya ang lahat ng bintana, hinahayaan ang sariwang hangin at ang liwanag ng umaga na pumasok at burahin ang amoy ng luma at maalikabok na kasinungalingan na matagal nang nanahan sa bawat sulok ng silid. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo,
nina Javier at Isabel. Ang balita tungkol sa kanilang karumaldumal na krimen ay naging usap-usapan sa buong bayan, ngunit sa kabila ng ingay ng mundo, pinili ni Elena ang katahimikan. Sa harap niya ngayon ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ni Javier ay sa kanya na nakapangalan, kasama ang milyon-milyong insurance money na naging mitya ng trahedya. Ngunit hindi hinawakan ni Elena ang panulat para pirmahan ang pagtanggap sa yaman. Sa halip, nakipagkita siya sa pamilya ng lalaking pinatay nina Javier, isang matandang ina at isang batang kapatid, na halos mawalan na ng pag-asa sa paghahanap sa kanilang mahal sa buhay na nawala sa Quiapo. Sa loob ng isang maliit at payak na kapilya, hinarap ni Elena ang matandang babae. Nang kabanatang ito, ay nang dahan-dahang kinuha ni Elena ang kamay ng matanda at inilagay doon ang isang puting sobre. Hindi ito sapat para ibalik ang buhay ng kanilang mahal sa buhay, ngunit ito ang paraan ni Elena upang matiyak na hindi na sila muling magugutom. Hindi ko po kayang burahin ang sakit, pero hayaan niyo po akong tumulong na maibsan ang hirap. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pakikiramay. Ang pagluha ng matanda at ang mahigpit na yakap nito kay Elena ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa sariling sugat ng kanyang puso. Ibinenta ni Elena ang malaking bahay. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang bawat dingding ay saksi sa kanyang pagdurusa. Habang inililigpit niya ang huling kahon, lumapit si Aling Rosa, bitbit ang isang maliit na pot ng halamang jasmine. "Para sa bagong simula mo, anak," ang nakangiting sabi ng matanda. Ang bango ng jasmine ay nananatili kahit tapos na ang ulan. "Gaya mo, Elena." Niyakap ni Elena ang kanyang kapitbahay. Ang huling taong naging saksi sa kanyang kadiliman at ngayon ay saksi rin sa kanyang pagbangon. Sa tulong ni Anton, nakahanap si Elena ng isang maliit na apartment malapit sa dagat. Isang lugar kung saan ang tanging maririnig niya sa gabi ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang, hindi ang mga boses ng panlilinlang. Sa kanyang huling gabi sa lumang bahay, habang nakaupo siya sa gitna ng sala na wala ng laman, isang kumatok sa pinto. Isang lalaking nakauniporme ng koreo ang nag-abot ng isang sulat. Ang sobre ay may selyo mula sa kulungan ng probinsya. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar, magulo, madiin, at tila nanginginig. Ito ay mula kay Javier. "Elena, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero gabi-gabi, ang mukha mo ang nakikita ko sa dilim ng selda. Hindi ako makatulog. Ang bawat sandali rito ay parang pagpaparusa sa akin ng langit. Elena, kailangan kita. Kailangan kong marinig na hindi mo ako tuluyang kinalimutan." Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito ang sakit ng isang sugat na sariwa. Ito ay ang sakit ng isang alaala na dahan-dahan nang kumukupas. Tiningnan niya ang sulat, pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang buwan ay maliwanag na nakasilip sa gitna ng mga ulap. Dahan-dahang pinunit ni Elena ang sulat sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ang huling pagputol ng kadena na nag-uugnay sa kanya kay Javier. Hindi siya sasagot. Hindi niya hahayaan na muling makapasok ang lason sa kanyang bagong buhay. Ngunit habang itinatapon niya ang mga piraso ng papel sa basurahan, napansin niya ang isang maliit na detalyeng nakasulat sa likod ng sobre na hindi niya napansin kanina. Isang pangalan ng isang abogado na hindi kasama sa listahan ng mga legal counsel ni Javier. Isang pangalan na nagpahiwatig na kahit nasa loob ng kulungan, mayroon pa ring itinatagong baraha ang kanyang asawa. Isang huling pagtatangka na bawiin ang lahat ng kinuha ni Elena sa kanya. Ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ay tila isang bagong pahina na isinusulat ng tadhana, kung saan ang tinta ay hindi nagawa sa luha, kundi sa liwanag ng pag-asa. Nakatayo si Elena sa maliit na beranda ng kanyang bagong apartment.
Ang amoy ng alat mula sa dagat ay humahalo sa bango ng jasmine na nakatanim sa kanyang paso, isang kombinasyon na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng kanyang masakit na nakaraan. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag nang marinig niya ang paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa ibaba. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Bit-bit ang isang itim na briefcase. Ito ang abogado na ang pangalan ay nakasulat sa likod ng sobre ni Javier, si Attorney Salvador Ramos. Sa kanyang mga kilos, bakas ang kayabangan ng isang taong sanay makuha ang lahat ng kanyang gusto. Mrs. Elena, nandito ako bilang kinatawan ni Ginoong Javier. Panimula ng abogado nang harapin siya ni Elena sa may sala. May mga dokumentong nagsasabi na ang paglipat ng ari-arian ay may butas sa batas. Maaari naming bawiin ang lahat ng kinuha mo kung hindi ka makikipag-ayos sa amin. Tumingin si Elena sa abogado, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo at nagtimpla ng kape. Ang tunog ng kutsara na kumakalansing sa tasa ay tila isang kampana ng kanyang bagong kapangyarihan. Sabihin mo kay Javier Attorney Ramos na ang tanging butas na dapat niyang alalahanin ay ang butas sa kanyang mga kwento na nagdala sa kanya sa bilangguan. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit may talim na tila bakal. Ang lahat ng ebidensya, ang bawat pag-amin na naitala ko, ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Kung gusto niyang lumaban, sige. Pero siguraduhin mong handa siyang dagdagan ang kanyang sentensya ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa pananakot at pangungutya sa batas. Natigilan ang abogado. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan mula sa isang babaeng inilarawan ni Javier na mahina at uto-uto. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang dahan-dahang itago ang kanyang mga papeles at lumabas ng apartment nang hindi na muling lumingon. Ito ang huling pagtatangka ng nakaraan na hilain si Elena pabalik. At sa pagkakataong ito, si Elena ang nanalo. Ito ang ang pagtayo sa tapat ng salamin matapos umalis ng abogado. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Hindi na niya nakikita ang gulanit na asawa na puno ng pasa at pait, kundi isang babaeng ang kagandahan ay nanggagaling sa kanyang katatagan. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na mula sa takot, kundi mula sa apoy ng isang pusong muling nabuo. Sa paglubog ng araw dumating si Anton. May dala siyang 2 tasa ng mainit na tsokolate at isang munting ng ngiti na tila nagsasabing, "Nandito lang ako." Naupo sila sa dalampasigan, hinahayaan ang malamig na tubig na dumampi sa kanilang mga paa. Walang kailangang sabihin. Ang marahang paghawak ni Anton sa kamay ni Elena, isang hawak na puno ng respeto at pag-aalaga, ay sapat na para malaman ni Elena na hindi siya mag-isa sa kanyang paglalakbay. "Handa ka na ba para sa bukas, Elena?" Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay humahalo sa himig ng hangin. Tumingala si Elena sa langit na unti-unti nang nababalot ng mga bituin. "Handa na ako, Anton. Sa wakas, malaya na ako." Kinuha ni Elena ang huling piraso ng sulat ni Javier mula sa kanyang bulsa at hinayaan itong tangay ng hangin patungo sa dagat. Pinanood niya ang puting papel hanggang sa maglaho ito sa gitna ng madilim na alon, kasama ang huling bakas ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang pamilyar na himig ng sipol ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang sipol na tila nanggagaling sa isang taong naglalakad sa dilim ng dalampasigan. Huminto ang pintig ng puso ni Elena. Hindi ba't nakakulong na si Javier? O sadyang ang mga multo ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang namamatay? Ang bawat sugat na dumaan sa puso ni Elena ay hindi naging peklat na pangit, kundi naging mga guhit ng isang mapait, ngunit magandang kwento ng pagbangon. 3 taon na ang lumipas mula nang ang mga sirena ng pulis
ay bumasag sa katahimikan ng kanyang dating buhay. At ngayon, ang tanging musikang naririnig niya ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa kanyang maliit na garden at ang tawanan ng mga batang tinutulungan niya sa kanyang foundation. Ang misteryosong sipol na narinig niya sa dalampasigan noong gabing iyon ay hindi pala si Javier. Ito ay isang estranghero lamang, isang mangingisdang pauwi sa kanyang pamilya. Ngunit ang takot na naramdaman ni Elena nang sandaling iyon ang nagturo sa kanya ng huling aral na ang tunay na kalayaan ay wala sa paglayo sa kaaway, kundi sa pag-alis ng kapangyarihan ng kaaway na saktan ka pa sa iyong mga alaala. Sa loob ng madilim na selda, nabubulok si Javier sa sarili niyang puot. Ang kanyang mga baraha ay tuluyang naubos at ang abogadong inasahan niya ay tinalikuran din siya nang maubos ang kanyang pera. Si Isabel naman, sa kabilang banda, ay naging anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Patuloy na sinisisi ang lahat, maliban sa kanyang sarili. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang bilangguan bago pa man sila pumanaw sa mundong ito. Huminto si Elena sa harap ng isang malaking bintana. Tinitingnan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Ito ang ang pagyakap sa katahimikan ng walang halong kaba. Nilapitan siya ni Anton. Dahan-dahang ipinatong ang isang mainit na shawl sa kanyang mga balikat. Walang salitang binitawan, ngunit sa pagtama ng kanilang mga paningin, naramdaman ni Elena ang isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, hindi nananakit, at higit sa lahat, marunong rumespeto. Tapos na ang gabi, Elena, bulong ni Anton. Oo, Anton, at ang umaga ay hindi na muling magiging madilim, sagot ni Elena, habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang hangin ay amoy jasmine at dagat, ang amoy ng kanyang bagong simula.